Yun. Muntik na tumalsik, no? So ayan, tatanggalin natin to. At saka itong parang rod na nasa loob. Yan, kung mapapansin nyo, napakadumi na ng langis, no? So sa tingin ko talaga mga kapwa, kailangan ko na talaga magpalit ng langis ng shock. Kaya kung makikita nyo, napakasama na nung itsura nya. Tanggalin ko muna to. Grabe yung amoy, ang baho nung amoy putik. Dito ka muna. Yo, what's up mga kapwa riders natin dyan? So welcome ulit sa panibago natin na video. At ayan, kung makikita nyo, wala yung ating panel, wala yung ulo. So meron tayong gagawin ngayon, no, mga kapwa. Meron tayong gagawing diskarte sa shock natin. So samahan nyo ako sa video natin ngayon mga kapwa. Gagawin ko to as fast as I can mga kapwa. Huwag kayong magalala. So ito mga kapwa, simpleng diskarte lang tong gagawin natin, no, mga kapwa. Dahil nung mga nakaraan, napapansin ko na nagwiwiggle yung manibela ko. Kahit bibitawan ko lang siya ng konti, magwiwiggle na siya, or hindi diretso yung manibela ko. Pag binitawan ko siya, kahit pantay yung kalsada, kahit nasa highway, every time na binibitawan ko, nagwiwiggle siya. So ang sa tingin kong problema niya mga kapwa ay sa suspension. Pag hindi sa suspension, sa gulong. So ang ginawa kong solusyon mga kapwa, tinry kong dagdagan ng hangin at bawasan ng hangin yung gulong ko sa unahan. Wala pa rin nangyaring pagbabago. So another thing din na ginawa ko, binalik ko yung adjustment nung shock ko. Ayan, kung makikita nyo mga kapwa, dati naka-protrude yan, o medyo may allowance siya na konting ganon. Binaba ko ng konti yung ride height ng motor ko, no? Pero yun, ngayon ka-adjust ko lang, hindi pa rin siya nasolusyonan. Sa totoo nga lang mga kapwa, no, dapat di ko to gagawa ng content dahil napaka-basic lang naman ng gagawin ko. Adjust ko lang naman yung taas nung shock ko. So napag-desisyonan ko mga kapwa na itry yung diskarte na tinuro sa akin ni Sir Lee Brandos Motovlog. Ayan, shoutout sa'yo Sir Lee Brandos, isa nating ka-team sa Adriato ko yan. So shoutout sa'yo sir, maraming salamat sa knowledge na yung ibinahagi sa akin, ano. So check nyo yung channel niya mga kapwa, at maraming shoutout din, ano. At maraming shoutout din kay Paring Pasko. Yan, binigyan niya tayo ng mga ilang tips sa pagdadagdag ng langis sa shock natin. So sa ngayon mga kapwa, mabilisan lang to. Gagawa natin ng diskarte. Yung problema natin na nagwiwiggle yung manibela na parang ganito. Bigyan ko ng example . Sigurado ako nakita nyo na yung nagwiwiggle na mga kapwa. Mas wild siya mga kapwa, lalo na pag mas mabilis ang takbo mo. So kapag nasa highway ako, mga takbong 70, 80, bitawan ko lang ng konti yung manibela, talaga nararamdaman ko nagwiwiggle na siya. So napakahirap nun ng mga kapwa, napakahirap tansyahin ng motor kapag ganun yung nangyayari. Baka mamaya mag-cause pa tayo ng aksidente sa kalsada, no? So sa ngayon gagawa ko to ng paraan. Dito tayo pumesto kasi dito walang hangin na mga kapwa. So itatry natin na dagdagan ng langis yung shock natin, kasi sa tingin ko na mga kapwa, hindi na pantay yung laro nila. Yung isa mas malambot, tapos yung isa mas matigas. So tingin ko mga kapwa ay hindi na balance yung pag-absorb niya ng shock. So mangyayari, mawawalan talaga ng control, magwiwiggle talaga yung manibela. So tatry natin yan mga kapwa, at papatunayan natin kung effective ba yung gagawin ko na diskarte dito, no mga kapwa. Hindi ko siya i-drain yung langis, hindi ako magde-drain ng langis. So naipayaw din sa akin ni Sir Ryan ng Suzuki Motors Pagsanghan na dagdagan ko na lang daw ng langis, wag ko na lang daw munang i-drain. Kasi yan, kung makikita nyo mga kapwa, wala naman tagas yan. Wala naman tagas yung oil seal ko dyan, magkabila, wala silang tagas. So ang gagawin ko, magdadagdag lang ako ng konting langis. Dito sa shocks natin. So tatanggalin ko yan mamaya mga kapwa, luluwagan natin, then dadagdagan natin ng langis, and then i-make sure natin na pantay yung level ng langis na ilalagay natin. So tingnan natin mga kapwa kung magiging effective ang diskarte na to. So ayan, kung makikita nyo, nandito ulit ako sa lugar namin. Ayan, shoutout kay Kuya Unoy. Yan, Kuya Unoy. So ayan, shoutout kay Kuya Unoy. Yan mga kapwa, tanghalin tapat dito, so sobrang init.
Doon na lang tayo magagawa sa bahay kasi wala akong tools dito, no? So konting diskarte lang talaga to na mga kapwa. Shoutout na lang sa atin lahat mga kapwa. Maraming salamat sa solidong suporta, no? Mas marami pa tayong pagsasamahan at hindi pa dito natatapos. Samahan nyo ako mga kapwa. Let's go! May dagdag ko na nga lang din pala, no, mga kapwa. Napansin ko din sa shock ko na hindi na talaga siya maganda kasi every time na nagbe-brakes ako, masyado na siyang lumulubog. Or masyado na malaki yung play niya, masyado na malambot yung shock ko, no? Kaya kapag nagpe-preno ako, sobra siyang lumulubog. Medyo hindi maganda sa pakiramdam, no, mga kapwa, at hindi maganda sa experience ng pagdadrive. Yung gano'n na mararamdaman mo na masyadong sumasaksak yung ano mo, yung shock mo. Parang nakaka-irita pagdadrive, no, mga kapwa. So titingnan natin mga kapwa kung effective ang gagawin natin ngayon. So tantiometer lang ang gagawin ko, no, mga kapwa. Banatan na natin to. Alright, so ngayon bakbakan na natin to, no, mga kapwa. Yan, kung mapansin nyo, nag-iba na rin yung angulo ng camera natin, ano. So ayan mga kapwa, wala namang ibang duga yan, ano. Wala akong nilogan akong ano dyan. Tinanggal ko lang yung ulo kanina kasi in-adjust ko tong shock natin. Binaba ko siya ulit. Or actually tinaas pala. Mas pinataas ko yung motor ko. So ayan mga kapwa, na kung makikita nyo, ang kailangan lang natin kapag magdadagdag tayo ng langis 17. Kung meron kayong sakit ang gamitin nyo. So sa akin ito lang gagamitin ko. Nilugan ko na siya kanina. Para sa ngayon hindi na ako masyadong magpapakahirap pa. Kaya luwagan na natin. O, sa pagliluwag, no, mga kapwa, mag-ingat lang kayo kasi baka makatalsik yan. Ngayon ko lang ito babaklasin, no, mga kapwa. Ngayon ko lang din babaklasin yung shock ko at ngayon ko lang dadagdagan ng langis to. So, maraming salamat kay Sir Lee Brandos, ano, sa kanyang napakagandang tip. So, check nyo rin yung video niya, ano, mga kapwa, kung paano magpalit ng langis ng shock. Kompleto yun. So ngayon ang gagawin lang natin, tamang banto lang tayo ng langis. Sana hindi tumalsik, no? Yun. Hintik na tumalsik, no? So ayan, tatanggalin natin to. At saka itong parang rad na nasa loob. Yan, kung mapapansin nyo, napakadumi na ng langis, no? So tingin ko talaga mga kapwa, kailangan ko na talaga magpalit ng langis ng shock. So kung makikita nyo, napakasama na nung itsura nya. So abangan nyo sa mga susunod na videos natin mga kapwa, ang papalit tayo ng shock at lilinisin natin yung buong system ng shock ko. Sa ngayon lang mga kapwa, no, hindi ko pa siya masyadong pinapangahasan. So antayin nyo, darating din tayo dyan. So sa ngayon, tanggalin ko muna to. Grabe yung amoy, ang baho ng amoy putik. Dito ka muna. Tanggalin din natin yung isa. Sobrang dumi na. Wala tayong gagawin ngayon mga kapwa kundi magbanto ng langis. Kasi titingnan natin kung effective yung pagbabanto ng langis para mawala yung wiggle. O alam ko mga kapwa, na makapansin nyo din, wala akong balancer sa dulo. Malaking tulong din yung balancer para maiwasan yung mga gewang-gewang na ganun eh. Pero dati naman, di naman siya nagwiwiggle kahit walang balancer eh. So ngayon, tatry natin na gawin etong diskarte na to, no? Sana maging effective to. Mas madali kung meron kayong sakit, kasi ako wala akong sakit, kaya ito lang gamit ko. Ayun. Ay. Len! Len! Halika, dali, halika. Halika. Halika, dalihan mo. So ayan mga kapwa, no, masyadong mataas yung posisyon ng motor ko, kaya sumubsob siya kagad. Hindi nakasentro. Baka mo dali! Sasagad yung shock. Ay, yung ano? Baka may manibela, lulubog yan. Baka mo mabuti. Nahiwa pa ako. Ang tanga eh. Bagal mo eh. So ayan mga kapwa, tanggalin na rin natin. Para nahiwa ako, titingnan ko muna. Hindi naman, arte lang. So ayan, kung mapapansin nyo mga kapwa, natanggal na. At kapag magbabanto kayo ng langis, sige to, ilubog mo nga dahan-dahan. Hop. Ayan, kung makikita nyo na mga kapwa, kitang kita na yung langis nito mas marami kaysa dito sa kabila.
So ibig sabihin, uneven talaga yung magiging bigay ng ano niya, ng langis o yung pagdiin ng o yung pag-absorb nung shock natin, uneven na talaga. Kaya magkokos talaga siya ng wiggle-waggling. So ayan mga kapwa, meron din siyang tamang-tama lang yung clearance niya dyan, ano? So isang diskarte din ni Sir Lee Brandos na wag nating isasagad yung shock kapag magbabanto tayo ng langis. So yan, kung makikita nyo, hindi siya nakasagad, meron siyang konting clearance. So ngayon, papantayin ko lang yung level ng langis. Wala tayong gagawin mga kapwa, promise. Kahit tanggalin yan, hindi ko muna tatanggalin. So abangan nyo na lang sa mga susunod na videos natin. Lilinisin natin yung buong shock natin na telescopic. Sa ngayon, banto lang muna. O, angat-angat lang natin siya, no? Angatin lubog. Grabe, wala talaga langis yung kabila. Ayan, oh. So itong discarding nga pala na tuti mga kapwa ay kumbaga discarding kanto lang to, no? Hindi ito yung talagang international standards na meron nilalagay na specific na langis. Well, meron naman talaga dapat na specific na langis dyan. Pero sa ngayon nga mga kapwa, sabi ko nga sa inyo, discarding na lang muna tayo, no? Ito. Meron na ito ilibot namin. Try natin bantuan mga kapwa, tuti gaming tayo ngayon. Saka na natin lilinisin kasi yun nga, pag-aaralan ko muna mabuti yan nang sa ganun mas maintindihan nyo. Bantu gaming lang tayo. So yan, tingnan nyo din na meron akong iniwan na konting clearance, ano? Hindi ko siya sinagad para hanggang dyan lang mag-travel yung shock. Di umano, no? Para maiwasan natin na masira itong tinatawag natin na parang dust cap, something ganon, dust protector, basta yon. Hindi natin siya isasagad para hanggang dyan lang yung magiging play niya. Tingnan natin mamaya yung magiging diferensya niya or magiging kaibahan. Let's go. Ayan, papantayin lang natin siya. Tigdagan din natin dito sa kabila. Actually, madali lang naman siyang i-drain, no mga kapwa. Nandun lang sa ilalim, tatanggalin mo lang yung tornilyo doon, then made-drain na siya. Well, sa ngayon, gawin muna natin yung pinakang basic na makakaya natin, yung pinakang madaling pamamaraan, ano. Yan, bantay na sila. Angat natin, tas ilulubog uli natin yan mamaya. Angat na natin. Lubog. So make sure lang mga kapwa na pantay yung lupa na pinaggagawa nyo ng ganito. Kasi kapag tagilid, example, pag tagilid, mag-iiba na yan. Kailangan pantay talaga. Up and down lang muna natin siya, ano, para gumalaw-galaw. Up and down. Pero kahit mga 10 times, ano? 5 na ba? 6. Grabe yung amoy niya, ano mga kapwa, amoy burak. Kung alam niyo yung burak, amoy burak siya. Ang baho ng amoy. Kailangan na talaga ng linis na itong shock ko. So ayan, meron paling clearance. At makikita natin, pantay na yung level ng langis, no mga kapwa. So sa ngayon, iangat natin yan, and then lalagyan na natin siya ng tornilyo. Ito. Hawakan mo muna to pagka baba, ha. Angat ko lang. Angat natin. Ayan to, ganun lang. Make sure lang na walang load yung ano natin, yung pinakang shock natin. Kumbaga relax position lang, tapos ibabalik na natin to. Punasan ko lang to, no mga kapwa, dahil sobrang dumi talaga. Itong shock natin na to mga kapwa ay talaga ng mga lumang-luma na talaga. Simula nung binili, hindi pa to nababaklas, hindi pa siya nagtatagas. Buti na lang din talaga, ano, dahil hindi niya ako tinitirik sa kalsada. Salpak na natin to. Pagbabalik, medyo may diin yan, ano mga kapwa, didiin na natin ng konti. Diskartehan nyo na lang. Maganit. Mahirap. So diskartehan nyo na lang na mga kapwa. Sabi ko sa inyo, kung meron kayong sakit, mas maganda. O ito, live diskarte moves to, no mga kapwa. Live na live. Walang duga. Mahirap talaga. Dapat talaga may proper tools, no mga kapwa. Pero yun nga, tipid gaming tayo. Gagawan natin yan ng paraan.
Ayaw pa lumabas. Hindi ko na ikakat para makita nyo yung gagawin kong kaguluhan dito, no? Madaling magtanggal, mahirap magbalik. Ang galing. Ayan ang kagandahan ng mayroong proper tools, ano mga kapwa. Hindi kayo mo problema ng katulad ng ginagawa ko. Ayun na. Ayun na. Huwag kang bibitaw. Isa. Diskarte moves, no mga kapwa. Talagang kung madiskarte ka, magagawa mo ng paraan. Pero syempre, iba pa rin yung merong kompletong tools, di ba? Huwag muna natin siya puligpitan. Kabit ko muna yung kabila. Medyo mas mahirap ang angulo nito. So another diskarte move, ano mga kapwa. Lahat pa rin. Isa pa. Ayun. Nice. Sabi sa inyo mga kapwa, pag nahanap ko yung thread, kasi once na makuha mo yung unang kabitan ng thread, makukuha mo na yung sunod-sunod. So yan, no, diskarte moves. Gawang kanto kumbaga, ano. Pero wag ka sa mga kanto, marami na din mga magagaling na mekaniko dyan. Pero tayo, ano kaya tatawag ko dito sa gawang to, no? Gawang mema. So tingnan natin mga kapwa kung uubra tong pinaggagawa ko dito, no. Magat na. Wala. Magat na din. Wala. Wala kung lumalaro yan. Ay, lumalaro naman. Tingnan natin. Let's go, no cut, no cut, no cut. So, diyan ka muna. No cut tayo, no cut. Let's go. Medyo kinakalibrate pa, no mga kapwa. Testing muna tayo. Laro-laruin muna natin ngayon. Sa totoo lang, no mga kapwa, ang expected ko, akala ko dito sa kabila kulang ng langis. So mali ako, nandito sa kabila kulang ng langis. No cut pa rin, no cut pa rin mga kapwa, no cut pa rin. Diretso tayo. Tako ko na. And wiggling pa rin. So nagwi-wiggle pa rin siya. Medyo nakukulangan pa rin ako sa tigas, no mga kapwa, kaya try natin, nadagdagan pa ng langis. So no cut, babalik pa rin ako. Pero mga kapwa, yung pagbabalik ko, sige, diretso na, no cut na lang. Balik. Halika, dadagdagan natin. Balik tayo sa lugar. At mga kapwa, siguro ikakat ko muna dito, no, kasi medyo maulan. Titingnan natin kung ano kaya. Mukhang uulan eh. Pero sige, mabilisan lang, wala na masyadong dakdak. Dadagdagan pa natin to ng langis. So, try natin na isagad natin yung shock mamaya. Then tingnan natin
kung mayroong diferensya. Lukot ko na muna mga kapwa, no, para tatanggalin ko lang yung tornilyo. And then pag dadagdag ng langis, papakita ko na lang ulit sa inyo. Let's go. So ito mga kapwa, no, kung mapapansin nyo, nagwiwiggle pa rin siya. So sa tingin ko, baka bengkong yung mags ko. Di ko alam. Siguro dahil din wala akong balancer. Alamin natin yan sa mga susunod na kabanata, no, mga kapwa. Kasi ngayon, dagdag langis lang muna tayo. Wala tayong ibang gagawin dito para hindi masabi na may duga, ano. Ito lang, nakahaba pala ang vlog ko. Let's go. Okay, bitaw mo. Pantay pa. Pag kasi dinagdagan natin to ng langis, no, mga kapwa, talagang titigas to. No, kapag naman tumigas, magbabawas ulit tayo, no. Sige, diin. So ayan na pala yung sagad niya, no, mga kapwa. Alam ko na. Kasi kaya yung iba sumasagad yung ano nila, yung play nila dito, kasi nagtataas sila ng shock dito. Pinabababa nila yung motor. So pag ganun ang ginawa mo, aangat to. Then ito, didikit to doon. So yan talaga mga kapwa, yung factory setting talaga ng mga Suzuki o ng mga shock natin, factory setting para talaga maiwasan natin yung pagtama na itong dalawang to. O the best talaga ang mga stock setting, no, mga kapwa. So ngayon, dagdagan pa natin to, tigasan pa natin. Nalalambutan pa rin ako. O try pa rin natin to mga kapwa bago natin paltan ng langis. Try muna natin. Sige, ito angat mo ng konti, dadagdagan ko pa. Hop. Dagdagan pa natin, patitigasin pa natin to ng todo. Huwag kang gagalaw to, ha. Ganun lang. Kaya nga. Dagdagan natin. Dito natin makikita kung talagang tutuga pa to, no. Medyo nalalambutan din kasi ko sa suspension ko, no, mga kapwa, kaya dinadagdagan ko ng langis. So pag nasobrahan tayo mamaya, dead-drain din natin yan. At kapag hindi pa ako na-satisfied, change oil na tayo ng ano, ng shock. So ibahin ko na lang yung title. At kung ano yung title na nakita nyo kanina, yun ang final vlog natin ngayon. Sige, ito angat mo pa. Kakabilang ko na. Sige, ito na, hanapan na naman ng thread. Huwag ka nang tumalsik. Ayan. Nice. So yun, ang technique na may tuturo ko sa inyo, no, mga kapwa, pagbabalik nun, hanapin nyo lang yung thread. At pag kumagat na yon, twist nyo pa ng konti para hindi bumitaw. At yun na nga, hindi naman bumitaw. Yan, ikabit natin. Alright. So, no cut ulit, no cut, no, mga kapwa, no cut. No cut, no cut. Mamaya pagupit tayo. Kaya shoutout kay Emoy tsaka sa aking napakagandang tiyahin, Tia Ineng. Away ka ba? Ayaw ba? Ayo. Tara. Let's go, try na natin to. Sana'y masatisfied na ako dito, no? Oh, medyo napansin ko. Shoutout sa Tio Piling. Saka kay Whitey. Kaya puting aso kaya Whitey, no? Tara, sa tingin ko medyo matigas na ngayon, eh. Pero kung hindi mawala yung wiggle, gagawin pa rin natin ang paraan yan. Papacheck natin yung mags natin, at saka papalitin tayo ng gulong. Tingnan natin. Go. Napansin ko na mga kapwa, matigas na siya ngayon compared kanina.
So sa tingin ko masasatisfied na ako dito kahit may wiggle pa. Still wiggling. Nagwi-wiggle pa rin. So try natin mga kapwa, no? Try natin to sa... Wait lang, medyo mahangin. So try pa rin natin, no, mga kapwa. Try natin sa highway to. So mamaya lalabas ako ng highway. Try natin kung nagwi-wiggle pa rin siya. Sa ngayon kasi medyo malubak dito, so prone talaga sa wiggle. Tara, balik na tayo. Well, sa ngayon na maganda naman, napatunayan natin na kapag dinagdagan natin ng langis, effective naman siya. So kung gusto nyo dagdagan ng tigas yung shock nyo, kung masyado kayo mabigat at kailangan nyo ng extra tigas ng suspension, pwede kayong magdagdag ng langis. Make sure lang na pantay yung level ng langis kapag magdadagdag kayo, no? So kanina nagdagdag ako, at sa tingin ko naman ay tamang tama lang yung pagkakadagdag ko, kasi hindi siya sobrang tigas, hindi rin siya sobrang lambot. So every time na nagpe-preno na ako, hindi na ako masyadong sumusubsob. Satisfied na ako sa suspension ko ngayon sa unahan. Well, yun nga lang, no, mga kapwa. So abangan nyo na lang sa mga susunod na videos natin, sa mga susunod na episode, kung paano natin matatanggal yung wiggle. Isa-isa natin tatanggalin yan. Tatanggalin natin ng gulong, papalit tayo ng gulong, papaalan tayo ng mags. So malalaman natin, mga kapwa, kung ano talaga yung dahilan ng pagwiwiggle natin. Ano kaya? Try ko pa kaya to ng highway? Oras na ba? 12:30. O, sige, mamaya mga kapwa, tatry ko din ng nasa highway. So titingnan natin kung magwiwiggle pa rin siya kapag nasa highway tayo. O tara, punta na tayo ng highway. Tara. Oh, hindi siya nagwiwiggle. Nice one. Oh, hindi na nagwiwiggle mga kapwa, na pagpantay yung daan. Kaya kung mapapansin nyo, naka-neutral ako. Hinagot ko yung second gear, then diskarte ng pag-neutral, no? So pag-aralan nyo na lang yan soon mga kapwa, at saka yung rev matching. Kaya kung napansin nyo, nagcambio din ako from neutral to second gear. Hindi siya lumagutok. O, yan ang susunod natin pag-aaralan, yung rev matching. Abangan nyo yan, marami na nag-re-request nyan. So ngayon mga kapwa, hindi na siya nagwiwiggle. Good thing mga kapwa, no, nagawa natin ng paraan yung diskarte ng pagdadagdag ng langis sa ating shock. O syempre mga kapwa, no, sa tingin ko magwiwiggle to kapag high speed, pero hindi ko na itatry kasi sa tingin ko delikado yon. Huwag na huwag tayo mag-a-attempt ng mga bagay na alam na nating mali, pero i-attempt pa rin natin. So mali yun. I-assume ko na lang, no, mga kapwa, na magwiwiggle pa rin to kapag high speed, lalong lalo na kung magkaroon siya ng konting bako-bako o mapadaan sa konting lubak. Dahil wala tayong balancer o yung tinatawag na bar end. Malaking impact din yon mga kapwa sa pagwiwiggle, ano? Malaki rin ang role nun, hindi lang siya basta bar end mga kapwa, ano? Hindi siya basta-basta. Meron siya napakagandang silbi sa motor natin, lalong-lalo na sa balanse ng motor natin. So yun lang mga kapwa, no? Nagawan pala natin ang paraan to, so hindi ko ina-expect na magiging effective yung ginawa natin, na pinantay natin yung level ng langis ng shock natin. So another diskarte na naman yan, no, mga kapwa. Alam nyo naman tayo, hindi tayo madamot sa knowledge. So i-share nyo lang sa mga kapwa riders natin yan, baka matulungan natin, ano, na maiwasan natin yung mas malaking gastos na kung ano-ano pang papalitan natin sa motor natin, eh kailangan lang palang i-balance yung level ng langis. So once again mga kapwa, maraming salamat sa solidong suporta. Mas marami pa tayong pagsasamahan very soon. So ride safe and keep safe everyone. Bye bye.